Muy bien, lección 90, accidental C o el C accidental. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang, lesson 1 tayo. Ngayon ay lesson 90 na tayo. Okay, introduction. Sa Spanish, kapag gusto nating ipahayag na may nangyari nang hindi sinasadya o aksidente lang, ginagamit natin ang accidental se. Tinatawag rin itong topic na ito bilang se involuntario o se no intentional. So ano ba ang katumbas nitong accidental se sa Spanish? So sa English, parang sinasabi mo na I accidentally did something, it happened to me blank, I ended up blank. Sa Tagalog, parang sinasabi mo na hindi sinasadyang blank or nabasag sa akin ng blank, nawala ko ang blank, nahulog, nakalimutan, etc. Versus, binasag ko, winala ko, inihulog ko, kinalimutan ko. Kasi 'di ba yung may pagkakaiba yung nabasag ko at binasag ko. 'Di ba yung binasag ko may intensyon, 'di ba? Nabasag ko mm, um, most probably parang aksidente siya, 'di ba? So hindi siya direct na o di siya direct na I broke it o binasag ko. So mas natural siya na parang it got broken on me. So kumbaga sa pananaw ng Spanish language, yung gamit na nabasag, for example, no? Ang gumawa ng kilos yung pagkabasag sa sarili niya. Parang nag-reflexive verb yung pagkabasag doon sa subject. Kumbaga, hindi mo siya talaga binasag. Walang intention. Kumbaga, aksidente lang. Ikaw lang yung biktima, ikaw lang yung witness na nabasag yung bagay na yon at nandoon ka nung mangyari yon. So, kumbaga, iniiwasan mong masisi. So, ito yung tinatawag nating accidental se. Okay? So, bakit ba natin ginagamit yung accidental se? Kasi sa Spanish culture at wika, madalas iniiwasan natin yung masisi, no? Direktang paninisi sa sarili kapag aksidente ang nangyari. Kasi 'di ba, bigyan ko nga kayo ng example, iba yung yo rompí el vaso from the verb romper to break. Binasag ko ang baso, I broke the glass versus yung accidental o yung mas suabe, softer or natural, yung se me rompió el vaso. Kumbaga parang sinasabi mo, ito yung accidental se me rompió el vaso, parang sinasabi mo, aksidente kong nabasag or nabasag sa akin ng baso. I accidentally broke the glass. So napansin niyo, may pagkakaiba yung binasag ko ang baso versus nabasag ang baso at ako ay nakita ko lang na nabasag. Gets? Kaya ito yung tinatawag nating accidental se. So paano ba fina-formulate? Ano ba ang formula para mabuo itong accidental se? No? Upang makabuo ng pangungusap, dapat sundin natin yung pagkakasunod-sunod nitong formula. First, kailangan natin yung se, of course. Ito yung marker na nagsasabing aksidente ito. So fix na yung se, huwag i-overthink. Tandaan nyo lang, lagi may se sa unahan. Second ay yung indirect object pronoun, yung me, te, le, nos, os, les. Ito yung nagsasaysay or nagpapakita kung sino yung tao na quote-unquote na biktima, no? Entre comillas, quote-unquote, no? Yung taong apektado nung bagay. Then yung verb, no? Karaniwan nasa third person, pwedeng singular or plural. At yung subject, yung bagay na nabasag, nawala, nahulog, nakalimutan, etc. So again, yung indirect object pronouns, me, te, le, nos, os, les. Napag-aralan na natin yan, di ba? So yung mga common na verb o pandiwa na ginagamitan ng accidental se, no, ay itong mga verb na ito. Kadalasan, ang mga verb na ito ay ginagamit sa preterite tense dahil tapos na yung aksidente, no? Quote unquote. Ano ba yung mga verb na ito? Romperse, no? To break, mabasag, masira. So, se me rompió. Olvidarse, to forget, makalimutan. Se me olvidó. Caerse, to fall, drop, mahulog. Se me cayó. So, yung kayo ay yun yung preterite niya. Perderse, to lose, mawala. Se me perdió. Quemarse, to burn, masunog. Se me quemó.
Dañarse, to get damage, masira. Se me dañó. Terminarse, to run out o maubusan, maubos. Se me terminó. Quedarse, to be left behind, maiwan, se me quedó. Again, romperse, olvidarse, caerse, perderse, quemarse, dañarse, terminarse, quedarse. The important rule, yung verb agreement. Dito, maraming beginners ang nagkakamali kapag ginagamit nila yung accidental se. Yung verb, yung pangatlo dun sa formula, dapat ay sumasang-ayon or nag-a-agree doon sa object, yung bagay na tinutukoy, hindi yung tao na biktima or naaapektuhan. So kung iisa lang yung bagay, dapat singular yung verb. Pag marami yung bagay or plural, plural rin yung verb. So for example, gusto kong sabihin, nakalimutan ko ang takdang aralin. Nakalimutan ko ang homework. Pag gusto mong gamitin yung accidental se, yung formula natin, se plus yung indirect object, sino yung naapektuhan o yung biktima, yo, no? Se me olvidó, preterit, la tarea. Olvidó kasi yung la tarea ay singular, olvidó. Pero for example, gusto kong sabihin, nakalimutan ko ang mga susi, plural, las llaves. So, ang formula, se me, pero yung verb magiging plural, ellos, ellas, ustedes form, dahil yung las llaves ay marami. Se me olvidaron las llaves. Nakalimutan ko ang mga susi. Olvidaron dahil yung las llaves ay plural. So kahit ako lang yung nakakalimot, no? Nakalimutan ko, hindi ko sasabihin se me olvidó las llaves. Dapat se me olvidaron las llaves dahil yung ang mga susi, yung nakalimutan kong bagay ay plural. So magiging plural yung verb. Naintindihan po ba? Yung verb agreement, nag-a-agree doon sa bagay, hindi doon sa tao na apektado. Okay? So again, singular versus plural comparison. O singular, nawala ang libro ko. I lost the book. Iba yung winala ko ang libro ko versus nawala ang libro ko. So nawala ang libro ko, hindi ko sinasadya. Aksidente. Pero pag sinabi kong winala ko ang libro ko, perdi el libro, winala ko ang libro ko, ibang ano yun. Ibang context yun, di ba? Gusto kong sabihin, nawala ang libro ko. So, paano mo i-convert sa accidental se me perdió el libro. Perdió kasi iisa lang naman yung el libro, singular. Pero pag gusto kong sabihin nawala ang mga libro ko, se me perdieron los libros. Okay? Nawala ang mga libro ko. Se me perdieron los libros. Kasi perdieron dahil plural yung los libros. Another example, nabasag ang baso namin. Our glass broke. Entonces, vamos a utilizar el verbo romperse. Se nos rompió el vaso. Rompió, singular dahil yung el vaso, singular. Ahora, pag gusto mong sabihin, nabasag ang mga baso namin, our glasses broke, se nos rompieron los vasos. Rompieron dahil plural yung los vasos. Okay? So ano ba yung mga common daily expressions na ginagamitan ng accidental se, na ginagamit sa araw-araw na usapan? The first one, se me olvidó. Nakalimutan ko. Lagi kong ginagamit itong phrase na ito almost daily. Kasi so yung una persona, olvidadiza, makakalimutan na akong tao. So lagi ko sinasabi, se me olvidó. O kaya, se me olvidaron las llaves. Se me olvidó ¿cómo se llama? Mi plata, etc. Se me perdió, nawala ko. Se me cayó, nahulog ko, nalaglag ko. O, se me rompió, nabasag ko, nasira ko. Se me quemó, nasunog ko. O se me quemó la carne, nasunog ko ang karne. Se nos terminó el agua. Naubusan kami ng tubig. We ran out of water.
O you can also use les, so se le dañó el carro. Nasira ang sasakyan niya. O, ngayon, yung le at les, again, maraming pwedeng ibig sabihin yan. His, her, si Juan, si Pedro, si Maria, etc. Maging yung les. So kung gusto mong i-clarify kung sino yung naaapektuhan o yung biktima ng accidental or accidental se, pwede mo lagyan ng optional na a plus yung pangalan or yung tao. Okay? So for example, Juan se le olvidó la cartera. No? Juan forgot his wallet. Nakalimutan ni Juan ang kanyang pitaka. A mis papás se les descompuso el carro. From the verb descomponer, no, to break down, no, masira, especially sa kotse, nasira ang kotse ng mga magulang ko. My parents' car broke down on them. A mis papás se les descompuso el carro. O pang negative sentence naman at mga negative na tanong, maglalagay lang naman tayo ng no sa unahan. So for example, hindi ko nakalimutan, I didn't forget, no se me olvidó. No se nos perdió nada. Wala kaming nawala, we didn't lose anything. Pagtanong naman, kung gusto mong tanongin, ano ang nawala sa iyo? What did you lose? ¿Qué se te perdió? ¿Qué se te perdió? Or, ¿por qué se te olvidó? Bakit mo nakalimutan? Why did you forget? ¿Cómo se te rompió eso? Paano mo yan nabasag? How did that break on you? Yun. So again, summary, ginagamit yung accidental se para sa mga hindi sinasadyang pangyayari at ito ay para maging mas polite at hindi direktang manisi ng tao, no? At laging tatandaan natin yung formula se plus yung indirect object pronoun plus yung verb usually sa preterite at yung bagay na nakaapekto, no? And yung verb dapat laging tugma sa bagay. Kung singular ang bagay, singular ang verb. Kung plural ang bagay, plural ang verb. Hindi sa taong apektado. Okay? Any questions? So sige, try nga natin kung nag-stick ang ating leksyon. Ang ating exercise ngayon, no? Sa akin sus kwadernos, lapiseros, bring out your notebooks, your pens, etc. Translation exercise tayo, no? Ejercicio. Uso del se accidental. Instrucciones. Traduce las siguientes oraciones al español usando la estructura del se accidental. So for example, ang sentence, I accidentally broke the glass. Nabasag ko ang baso. So ang tamang sagot dyan, se me rompió el vaso. So 1 to 10, nasa right side yung legend or leyenda, yung bokabularyo, yung nouns na kailangan, yung verbs para may guide kayo. So I want you to translate from 1 to 10 in Spanish using se accidental. I'll give you 10 minutes to do this exercise. Adelante, por favor. Sige, sagutan na natin mga kasama. Sige po. Number 1, I forgot the keys. Nakalimutan ko ang mga susi. Paano mo siya i-convert to accidental se? Se olvidó mis llaves. Las llaves. Olvidaron. Se me olvidaron mis llaves. Nakalimutan Las ko. llaves. Nakalimutan Se ko. me Olvidaron mis llaves. me olvido las llaves. Olvidó mis llaves pala. Parang iba yun na. Se me olvidaron las llaves. Hindi mo na sasabihin yung mis llaves kasi ano na yun eh. Obvious na siya. Las llaves, definite articles na lang. Tandaan nyo na lang definite article. Hindi mo nalalagay yung miss or me. Yung possessive, ano ba yun? Possessive adjective. Kumbaga yung ano na lang. Yung definite article. Se me olvidaron las llaves. Okay? Number 2. We lost the documents. Nawala namin ang mga dokumento. Se nos perdieron los documentos. Muy bien. Se nos perdieron los documentos. Siguiente, número 3. Her phone fell. Nahulog ang cellphone niya.
Se le Kaya cayó se el cayó. celular. Cayó el celular. Aeya, pwede mo lagyan ng aeya sa umpisa. Aeya, se le cayó el celular. Se le cayó. Kayo, hindi kayo, cayó. kayo. Okay? Numero 4, Se le cayó. naubusan sila ng tubig. Se les Se terminó les el agua. terminó el Terminó agua. el agua. Se les Se les terminó acabó. el agua. Terminaron. A ellos se les terminó el agua. Muy bien. 5, nasunog ko ang pagkain. Se me quemó la comida. Se me quemó la comida. Se me Se me quemó la comida. Hindi se me me quemó, se me quemó. Yung nasa O. Se me quemó la comida. 6, Se me nasira ang sasakyan niya. Se Se le le dañó dañó el carro. dañó. Okay, so Dañó. se le dañó el carro o se le descompuso el carro, either of the two. You can say descomponer o dañar, ¿no? Para sa coche. Se le dañó el carro, se le dañó el auto, se le dañó el coche. Marami ring term for sasakyan, okay? Next, 7, naiwan ko ang Se me- wallet ko. Se me quedó. Billetera. billetera. Ajá, se me me quedó olvidé la la billetera. billetera. Se me quedó la billetera. 8, Wallet. La pitaka. Se nos Se rompió nos los rompió platos. los platos. Se Rompieron. los platos. Se nos rompieron los platos. Se nos rompieron los platos. By the way, yung pitaka, ano rin yan, la cartera. So, la cartera o billetera, either of the two. Okay, yung billetera lang mas ginagamit sa Latin America. Yung number 8, again, se nos rompieron los platos. Muy bien. 9, nakalimutan mo ang meeting. Se olvidó Olvido. La reunión. La reunión. Okay. Se te olvidó la reunión. Okay. Kasi pag ako guilty rin ako minsan nakakalimutan ko ng accidentals eh. Kasi pag sinabi mong olvidaste la reunión, parang sinasabi mong kinalimutan mo o sinadya mong kalimutan ang meeting, parang sinisisi mo siya. So mas maganda sabihin mo, se te olvidó la reunión. Kumbaga mas mild siya, hindi siya parang naninisi ka, na parang sinadyang kalimutan ng isang tao yung meeting. Parang intentional yan ginawa, yung ganun. Oo, kasi pag sinabi mong, John, olvidaste la clase de español. O parang sinasabi kong sinadya mong kalimutan yung Spanish class. Unlike yung se te olvidó la clase de español. Parang accidentally ba nakalimutan? Parang mild lang siya, di ba? Hindi siya intentional. Okay? Ayun, nagigets niyo yung difference na, no? Okay, number 10, nawala ko ang bag ko. Se me Se me perdió la perdió. bolsa. Olvido la bolsa. La mochila. Okay, Se so me se me perdió. perdió la bolsa La or bolsa. kung backpack yan, la mochila, está bien, no? Okay. So pakibasa nga po, Jonrel, ang ating mga tamang sagot, por favor. Respuestas: se me olvidaron las llaves, se nos perdieron los documentos, se le cayó el celular, se les terminó el agua. 5, se me quemó la comida. 6, se le dañó el carro. 7, se me quedó la billetera. 8, se nos rompieron los platos. 9, se te olvidó la reunión. 10, se me perdió la bolsa. Muy bien. So any questions po sa topic na ito? Very useful ito mga kasama sa daily conversation natin. Lalo na pag may nakalimutan tayo or nabasag tayo, nahulog. Kumbaga, alam na nating sabihin na parang hindi natin sinasadya. Kumbaga, aksidente lang. Nagigets nyo na? Tsaka parang hindi rin tayo masyadong parang maka-offend o sa iba sa pagtatanong, di ba? Kasi yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, olvidaste la reunión. Parang sinasabi mong sinadya mong kalimutan o rompiste el vaso. Parang sinisisi mo talaga na binasag niya intentionally yung baso. Nagigets nyo?